time to sleep na, pero para sa mga may depression and anxiety gaya ko, bago matulog, syempre meron tayong routine, and that is take our medicines. Yan. Ang tinatake ko every night ay escitalopram at saka risperidone. Pero dahil ngayon ko lang napansin, wala na pala akong risperidone. So, maybe tomorrow na lang ako makakatake ng risperidone. Risperidone is antipsychotic para maiwasan yung mag-self-harm and mag-lead pa sa mas delikadong situation. Tapos, ito namang escitalopram, antidepressant naman siya. So, it gives me relaxing effect every night. Yan. Pero nung last na check-up ko, sabi ni Doc, pwede ko na siyang ilipat ng morning. Since dati kasi ang effect nito sa akin, pampaantok. So, kapag umaga ko siya tinik, tulog ako sa umaga, tulog ako sa work. Pero dahil nag-iba na yung effect sa akin, nagiging lively na ako pag tinetake ko to. So, kailangan ko na siyang ilipat ng morning. Yan. Pero this time, gabi ko muna siya i-take. Then this one is clonazepam, ribotril. Yung tablet niya, napakaliit lang. Tapos, nung una tong pinrescribe sa akin ni Doc, hinahati ko pa to sa 4. Ganyan siya kaliit. Pero, kailangan ko pa siyang hatiin sa 4. Siguro maybe, maano talaga siya. Matapang talaga yung gamot. Then, after naging 1/2, then this time, ang pinrescribe na sa akin ni Doc is kailangan ko siyang i-take ng whole. Then, kagabi, nung nag-take ako ng whole nito, parang wala pang 30 minutes, di ko na alam yung nangyari, nakatulog na ako. Kasi pampatulog talaga siya. Tsaka pampales ng anxiety. Yan. So, ngayon, share ko sa inyo, take ko na siya ng sabay. So, tomorrow, yung risperidone. Ganun talaga. Ang gamot mahal. Dati ang gamot ko is Brintelix. That's 88 pesos per piece. Pero after kong na-confine this year, na-confined ako twice sa hospital because of MDD, major depressive disorder. Tapos nung na-confine ako nung last, ibinalik na ni Doc ako sa escitalopram. Mas mabuti kasi mas mura yung escitalopram kaysa sa Brintelix. So, ito ko muna itong escitalopram. Yan. Then, yung pampatulog ko, which is yung clonazepam. So, ayan. Pag nakatake na ako ng himbing ng tulog ko, bukas, late na ako magigising. So, hoping na hindi ako malate sa work bukas. So, for those who are, yan, yung may anxiety and depression, then huwag kayong matakot na mag-take ng meds kasi it's for you din. Last na check-up ko, sabi ni Doc, mag-undergo daw ulit ako ng 2 years medication, which is ang hirap tanggapin for me kasi nag-undergo na ako ng 2 years before, then na-stop, then another 2 years, parang hindi natatapos, ganun. Pero with the help of families and friends and with my therapist, psychotherapist and psychiatrist, yun, paunti-unti natatanggap ko, laban lang. So, I'm planning naman na bumalik na sa dating activities. So, yun lang muna. Thank you and good night everyone.